Nag-iwan po ng kabi-kabilang pinsala ang bagyong Ada sa Bicol Region. At sa Albay, bukod sa umagos na lahar, may nasira pang tulay. Mula sa Manito, Albay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Pia, bumuti na nga ang panahon dito sa Albay sa paglayo ng bagyong Ada, pero dito sa bayan ng Manito, Pia, ito yung kanilang pinoproblema, ang pagkawasak ng kanilang bamboo bridge ng dahil daw sa bagyo. Wasak ang bahagi ng bamboo bridge na yan sa bayan ng Manito, Albay. Yan pa naman ang nagdurugtong sa poblasyon area ng Itba at Barangay Kawit. Nasa 20 metro ng tulay ang nasira. Kwento ng isang residente, mga trosong mula sa bundok ang puminsala sa tulay. Yung bagyo boss na dumaan, malakas yung baha dito kaya inanod ng mga yung mga kahoy na nakaharang sa ilalim. Kaya nagiba yan. Nagbabangka muna ang mga residente patungo ng poblasyon at pabalik ng Barangay Kawit. 5 piso ang bayad kada sakay ng bangka. Nakabantay naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Manito Substation, katuwang ang mga bumbero para matiyak ang kaligtasan ng biyahe ng mga sumasakay ng bangka. Ang problema, bukas may klase na ang mga estudyante. Mahirap po. Ang mga estudyante may po, pag nagtatawid, maalon po, tapos mahangin. Noong pandemya, nasira ang kanilang hanging bridge kung saan may mga nasaktan. Ang gusto namin sir, na to ng tulay na konkreto. Sabi, may budget na to, sana magawa na tong ngayon na taon na to. Bukas, ipapayos na yun. Pero yung pangmatagalang solusyon, yun po ang sinasabi po nila. Yun nga sinasabi ko sa kanila na nakausap namin sa tao sa OPAPRO na magda-download daw sa amin ng 140 million para sa pagpaayos ng tulay. Ano po magiging tulay na yon? Concrete na. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office, nakauwi na ang mahigit 11,000 na lumikas dahil sa bagyong Ada. Kasama na ang mga taga Maninila sa bayan ng Ginubatan. Nahirapan daw sa pagtira sa siksikang evacuation center ang pamilya ni Don, pero ang mahalaga ay ligtas sila sa banta ng lahar flow. Sakaling tumaas sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon, makakasama muli sila sa mga dapat lumikas. Susunod lang tayo sa patakaran nila kasi para naman sa kaligtasan ng lahat. Narating ang barangay Maninila dahil naayos na ang daanan sa Maninila Masarawag Channel na nasira nang umagos ang lahar doon dahil sa kasagsagan ng lakas ng ulan dulot ng bagyong Ada. Sa barangay Masarawag, puspusan din ang clearing operation para sa mas mabilis na biyahe ng mga motorista sa Ginubatan Mayon Road. Sa bayan ng Owas, Albay, binhana ang mga low-lying areas. Umapaw na rin ang tubig sa mga palayan. Nasa 38 pamilya na ang nailikas. Sa barangay San Andres, halos nasa 300 individual na ang nailikas. Habang lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa lalawigan. Pinasok na rin ng baha ang isang paaralan sa lalawigan. Isang aso naman ang nasagip ng PCG na inanod sa gitna ng baha. Kinailangan na ring sagipin ang ilang residente sa Virac, Catanduanes. Binabagyo man, tuloy pa rin ang debosyon ng mga taga-Virac para sa ika-7 dayosisan sinulog. Kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa naman ang naitala sa ilang lugar sa Sorsogon. Sa Bagasbas Beach sa Daet Camarines Norte, malalakas din ang hampas ng alon. Naglalakihan din ang mga alon sa Kaluwag, Quezon. Pia, maulap ngayon kaya hindi natin nakikita sa ating likuran yung Bulkang Mayon, at dahil nga lumayo na ang bagyong Ada, ang tututukan ngayon ng pamahalang panlalawigan ng Albay ay ang monitoring sa patuloy na nag-aalborotong Bulkang Mayon, katulong siyempre ang PHIVOLCS. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.